Yan. Bali ngayon, meron tayong isang video na i-review. Kapupulutan to ng aral and magandang topic para yung mga papasok na mga bagong artist. At least may idea na kung paano ang kalakaran, kung bakit nangyayari ito at may mga dapat na iwasan. Tara, samahan niyo ako sa video na to. Himay-himayin natin and yung mga importanteng moment lang or importanteng mga sinabi niya na pwede nating i-correct. Hindi natin to ginawa tong video na to para i-hate si brother. Ginawa natin tong video na to para i-correct lang yung mga mali din niyang nasasabi and yung mga nabubuong hate doon sa loob ng video. Kaya tara, samahan niyo ako. Tara. Another thirst trap content? Let's go. Magpapaiyak tayo ng mga malilinis na tattoo artist. Well, gets ko naman kung bakit sila nagagalit. Ako mismo ay aware na may mali Sabi niya rito, aware siya sa mga sa mga mali niya and wala daw excuses. Pero nagpapaliwanag siya dito sa video na ginagawa niya. Di ba? Parang walang excuses. Pero pag nasa laylayan ka and may opportunity na walang problema doon kung doon sa sinasabi niya na nasa laylayan and may opportunity na dumating. Walang problema doon. Ang problema lang kasi sa ginawa niya, kaya napansin din siguro siya ng mga ibang artist. Yun nga dahil sa tinatawag na thirst trap tattoo, ay thirst trap content. Eh, yun nga dahil nga doon siguro sa maling procedure na ginawa niya. Na which is dapat, sa alam na niya yun eh. At diba gaya ng sinabi niya na, gaya ng sinabi niya na ano na, gaya ng sinabi niya na alam niya kung ano yung mali niya. Ang problema nga lang, hindi niya inaksyonan yung mali niya. lumapit. Bakit hindi, di ba? Well, isang butas lang naman ang nakita nila sa akin. Na parang yun na yun nagde-define sa akin as an artist. While disregarding or sometimes denying some facts na sinasabi ko against some of them. Ano bang butas ko? Thirst trap content? Sure, mali. Eh anong mga butas nyo? Meron kasi akong isang hater and pinagmalaki niya na nakapagtrabaho siya sa isang well-known na tattoo studio dito sa Pinas. Ako nakapagtrabaho din ako sa isang shop sa Las Piñas. Ewan ko kung kilala, hindi ko rin alam kung kilala yung shop na yun eh. Siguro doon sa surrounding, sa loob ng area namin, sa barangay namin, or siguro sabihin natin sa Las Piñas, kilala naman siya. Pero para sa akin kasi hindi yun siya na pwedeng maging definition ng pagiging isang artist mo. Kasi ang ending kasi din nun, ang pinaka magre ang pinaka magre-reflect pa rin kasi doon is yung art mo, yung ginawa mo. Kahit sikat pa yung shop na pinagtatrabahuan mo, at the end of the day na nakita nung client na hindi naman maganda ang gawa mo. Hindi pa rin may fact na magre-reflection siya, pero ang ending pa rin nun, pangalan mo pa rin ang magmamarka doon sa client na yun. Maganda man yan o pangit, ikaw pa rin ang magre-reflect doon sa gawa mo. Kaya hindi, para sa akin, hindi masyadong bearing yung nagtrabaho ka sa mga ganitong shop. Akala niya ata mai-intimidate niya ako. Yung style na pangkaraniwan yung ginagawa ay malimit kong tinatanggihan dito sa studio ko. Small detailed tattoo, tapos minsan yung cover up na basta-basta na lang pinapatong yung panibagong design sa old tattoo. And hyperrealism sa brown skin, talaga? Aware ba kayo sa possible outcome ng mga pinaggagawa nyo? Eh nung nanghingi nga ako ng album or compilation ng mga hild na gawa nila, bro, hindi na nag-reply. Yung mga idol nyo kasi na sikat na maraming followers, putik ang yayabang. Alam nyo, Doon sa sinasabi niya na sikat at maraming followers, kung tutuusin dapat hindi ka dapat umiiyak doon. Given na marami silang followers and ano nila yun eh, kumbaga pinaghirapan nila yung followers na yun eh. And hindi nila kasalanan kung maging famous sila. Hindi ko lang alam kung siguro etong nakakainitan na ito sa social media is baka mamaya famous din na artist. And may mga artist kasi na famous dahil maganda gumawa ng content. Magkaiba kasi, ito kasi yan eh, magkaiba kasi ang content creator sa isang artist na nagpo-focus lang doon sa ginagawa niya. For example ako,
hindi naman ako for me lang 'to, hindi naman ako magaling gumawa ng content. Ang social media ginagamit ko siya as an album, parang lagayan siya ng mga gawa ko. Kaya hindi ako maganda gumawa ng content. Pero para sa'kin maayos naman yung mga gawa ko, kahit check niyo diyan sa ano ko, check niyo sa social media ko, makikita niyo naman yung mga gawa ko. Meron kasing mga gano'n, gaya din nila Sir Dras. Sila Sir Dras hindi rin magaganda ang mga content, pero papanoorin mo siya kasi ang gaganda ng mga gawa niya, 'yun, 'di ba? Sila Sir Dras yung best example ng ano, combination ng kahit hindi maganda yung content panonoorin mo. At the same time sikat sila kasi magaling sila, 'yun. May mga ano kasi, dito nga sa social media marami dito na ano, na mga baguhan. Hindi pa gano'n kagaganda or solid yung mga gawa, pero ang gagaling gumawa ng content, 'di ba? Kaya marami pa rin silang followers. Mas marami pa nga ang followers sa'kin ng mga bago na yun, yung mga tinutukoy ko, 'di ba? Pero ano pa rin, big credit pa rin sa kanila kasi nag-e-effort sila para magkaroon ng mga gano'ng following, 'di ba? Kung bakit sila sikat. Kasi yung style na ginagawa nila, maganda lang tignan sa picture. Kayo naman todo like, manghang-mangha kayo. Pero after a few months or years, ano nang itsura nun? Ha? Yung mga content na Ang ano, hate yung nararamdaman ko sa ano na 'to, sa video na 'to. Yung alam mo yung rest back niya, pero ang problema dito kasi sa rest back niya, magka-clashback sa kanya 'to, itong mga pinagsasabi niya na tinitira niya na halos yung ano, tinitira niya halos yung mga nakakabangga niya rito na haters. Pangit kasing at ano yan, pangit kasing attitude yan. Kasi kapagka ganyan ang attitude mo, liliit ang mundo mo sa tattoo industry, na which is ang tattoo industry is talagang sadyang maliit lang, paliliitin mo pa lalo. Ito yung sa pinakagusto kong pakatatandaan ng mga bagong artist, Ang masarap na training ground, tattoo competition. Ngayon papaano ka sasampa ng tattoo competition kung marami kang haters at ang mga haters mo pa kapwa mo pa tattoo artist. At puro mga pro, gaya ng sinabi mo rito, maraming pro ang galit na galit, 'di ba? Sino ba mga nagja-judge? Mga magagaling na nating tattoo artist, 'di ba mga pro sila? Ngayon papaano kang sasampa ng isang tattoo competition kung ang mga kalaban mo rito mga pro, 'di ba? ginagawa ko kagaya nito, ang mali lang dito is recorded. Pero yung procedure ay tama lang and necessary. Try nyo magtato sa sternum or sa hip habang nakasuot ng bra or short si client. Ewan ko lang kung hindi kayo mahirapan at magmukhang tanga. yung Eto na rin dito na yata pumapasok yung ano, yung pinagtatalunan nila. Siguro ito yung napunan nung ano, nung haters na sinasabi nito. Bigyan kita ng example, eto, kita mo? Ikumpara mo dito sa ginagawa niya. 'Di ba nakikita niyo yung diferensya? Puwede kang gumawa sa ganyang body part. Gawaan mo ng paraan kung papaano matakpan yung private part nang halos walang sumisilip. Kaya naman gawa ng paraan 'yan, Nasa point of view mo na lang 'yan kung ayaw mo talaga siyang takpan, 'di ba? Tandaan natin, nagtitiwala sa atin ang kliyente hindi lang dahil sa art natin, kundi dun sa procedure na ginagawa natin. And tandaan natin ang social media hindi lang tayo mga adult ang nakakagamit. Ultimo mga bata, mga anak natin ang nakakagamit na niyan, 'di ba? Isipin mo na lang yung magiging tanong sa'yo ng mga anak mo kung sakaling mapanood nila yung ginagawa mo. Tama po ba 'to, pa? Tama po ba? Ganito po ba ang ano niyan? Isip ka din. studio kasi nila, puro salamin and open sa public. So, hesitant magpatato yung ibang mga babae, especially sa private areas. Yung sa akin kasi private. So, obviously, kaya sila Oo nga, private nga yung shop mo. Ang problema sa'yo, naka-video. Ngayon, pino-post mo. Nakikita sa social media. Private nga, oo, hindi nakikita ng ibang tao. Pero, pinangalandakan mo naman gamit ang pag-upload mo. Isip brother, isip. ibang mga babae, especially sa private areas. Yung sa akin kasi private. So, obviously, kaya sila pumupunta dito. Aminin na natin pare-pareho lang tayong alipin ng pera. Diyan tayo hindi magkakasundo. Pagdating sa tato, hindi lahat alipin sa pera. Gaya ng sabi mo, isa ka sa mga nasa laylayan. Kasalanan mo yan. Huwag kang mag-rely sa isang source of income lang. Tandaan mo ang tato, hindi stable yan. Bibihira ang magpatato sa loob ng isang buwan.
Kaya kasalanan mo kung nasa isip mo ikaw ay isa sa mga nasa laylayan. Kaya dapat ginagawa mo ng paraan para yung income mo hindi naaapektuhan while nakatambay ka habang walang tattoo. Kasi nung time naming kami mga matatanda na sa tattoo industry, kami yung tipo ng nagsimula sa wala. Nag-tattoo kami, minsan libre. Kasi nga gusto namin matuto, gusto namin gumaling. Rumarampa kami sa entablado, lumalaban kami sa mga tattoo competition, madalas ang model namin, libre lang din, 'di ba? Kaya wag mong isisi sa haters mo na isa ka sa mga nasa laylayan. Kasi kasalanan mo 'yan, 'di ba? May mga opportunities na dumarating talaga, oo, tama, i-grab natin 'yan. Pero in a right procedure. Kasi kaya nga tinawag na private part 'yan, private. Takpan mo, hindi 'wag naman yung ano, 'wag naman yung kasi kahit sabihin mong may consent 'yan ng kliyente, hindi nga lang tayong mga adult ang nakakapanood niyan, 'di ba? Magkaiba kung gusto mo ng engagement sa social media, maging content creator ka. Pero kung gusto mong maging isang tattoo artist, paghirapan mo yung respect na gusto mong makamit. Ako sa ganitong paraan, kayo sa pagiging denial. Basta makapag-tattoo and upload just to impress without considering Hindi na talaga naman kailangan natin magpa-impress. Upload, ano bang gusto mong reaction na makuha natin galing sa mga ano natin? Gusto mo ganito yung maging ano, gusto mo ganito yung makuha mong reaction, puro hate. Natural, kaya ka nag-upload just to impress everybody. Na eto yung gawa ko, ganito ako gumawa, ganito yung trabaho ko. Ano naman talaga eh. Ang bigat lang nung ano ni brother, ang bigat lang nung hinanaing niya rito sa video niya na 'to, na which is magka-clashback nga sa kanya 'to. Siguro the best na gawin niya maging content creator kaysa sa maging tattoo artist kasi alam mo yun, hindi siya sanay tumanggap ng criticism. Bilang isang artist dapat sobrang laki ng PC mo or ano mo, pasensya mo pagdating sa kritisismo kasi dito sa hindi lang naman sa tattoo eh, sa buong mundo ng art, natural lang ang kritisismo. Ang pinaka the best na gawin mo lang 'pag kini-criticize ang gawa mo, tanggapin mo, at the same time itama mo. Unang-una wala namang ano, eh, wala namang praning na tao na basta sasabihin na lang sa'yo pangit gawa mo, eh, 'di ba? Sa 10 ba na ginawa mo puro pangit ba lahat 'yan? Siyempre may mga tama at maganda ka namang nagawa dun, 'di ba? Not unless totally haters mo talaga yung nagsasabi sa'yo nun. kung ano yung magiging possible outcome ng tattoo once healed. Dahil syempre, mataas kayong maningil, kumita na Ang daming butas ni brother dito sa mga pinagsasabi niya. Ang paniningil, normal na tumaas 'yan, lalong-lalo na kapagka ang isang artist is worth bayaran ng gano'n kalaki. Kasi diyan nagre-reflect yung value natin sa sarili nating gawa. 'Pag ikaw ay bagsak maningil, ibig sabihin yun lang yung kalidad na gawa mo, yun lang yung kalidad ng ano mo. Pero ikaw bilang isang artist, alam mong maganda talaga sa sarili mo, maganda talaga ang mga gawa mo. Best example diyan yung mga lumalaban ng compy, nagpa-first place, wala ba kaming karapatan, yung mga nagcha-champion, wala ba kaming karapatan na sumingil ng ganito? Eh, eto na yung kalidad ng gawa namin. 'Di ba? Mag-isip-isip ka nga. Wag mong gawing basehan na mababa ka sumingil, kami mataas, 'di ba? Kasi kaya kami sumisingil ng gano'n kasi nga yun yung value namin sa sarili namin, eh. Kung ano man ang meron kami ngayon, worth namin na lagyan ng value yun, 'di ba? Dami mong butas, brother. kayo dahil sikat kayo. Hindi nyo na kailangan ng regular clients. Ang kailangan nyo, mga panibagong kliyente na mauuto. Well, hindi sa pagyayabang. Kaya kami mataas din sumingil kasi nga kahit pa meron kaming mga regular clients na, kasi yun nga yung value namin. At the same time, kahit mataas kaming sumingil, babalik at babalik ang mga kliyente namin as long as maganda ang ano namin, relationship namin ng mga kliyente namin. Ay, Meron akong solidong sistema with regard sa mga regular and referral na clients ko. Dahil maigi kong pinapaliwanag sa kanila kung paano ako gumawa ng best na tattoo, yet not perfect,
but with minimal flaws and complications. Kaya kung reputation lang ang pag-uusapan, mahigit dekada na kayo sa industriya and same bullshit pa rin ang pinagagagawa ninyo, and hindi kayo aware, ano kayo mga bulag? So parang wala naman kayo nun. And besides, yung ganitong placement ay trendy sa generation ngayon. So let's just say na para lang tong heads up on what to expect kapag ito yung napili mong placements ng bababoy ng industriya. Eh kayo nga ng bababoy ng balat, literal. And next time kung magyayabang kayo, wag naman kayo gagamit ng dummy account. Gumamit kayo ng real account. Paano tayo magwawasakan ng career niyan? Yan, gaya nga, sabi mo, trend yan sa generation ngayon. So, sumabay ka lang. Sumabay ka lang dun sa flow ng social media. Hindi mo sinunod yung tamang procedure ng bilang isang tattoo artist. Ewan ko ba rito kay brother kung ano, hindi ko lang kasi alam kung anong goal nito sa buhay bilang isang tattoo artist eh. Ako kasi, in my own perspective ako talaga, plano kong gumaling. Plano kong paghusayan tong profession na pinasok ko. Kasi bread and butter ko to eh. Tapos, syempre, gusto ko rin matawag na pro. Hindi ko nga rin alam kung ano ang definition ng pagiging isang pro eh. Kung kailangan ba sobrang galing mo para maging isang pro. Pero syempre, gaya sinasabi nga nito na puro pro daw, galit na galit sa kanya. Eh ano bang goal mo bilang isang tattoo artist? Di ba maging isang professional din naman? Gumaling, makilala, di ba? Ang daming mali ni brother. Ang daming butas ni brother dito sa mga pinagsasabi niya dito sa sa post niya. Na which is talaga magka-clashback sa kanya. Hindi ko lang alam kung aware siya sa magiging future niya. Once na, di ba, ito, sisikat siya dahil sa hate. Pangit yung ganyan mga brad. Itong pinakatatandaan ninyo. Kayo mga bago na possible pa lang. Much better na mag-ipon kayo ng good comment, good feedback galing sa mga kliyente ninyo. Hindi yung ganito na takot kayo sa kritisismo. Lagi niyo pakatatandaan, ang kritisismo gawin natin gasolina. Huwag natin tanggapin siya as hate. Kasi kung ganyan na magiging attitude, mindset mo, hindi ka tatagal sa industriya. Maliit lang ang ginagalawan natin bilang isang mga tattoo artist. And huwag na natin masigit pa siyang palitin. Kasi ang sarap ng nagkikita-kita tayo sa isang tattoo competition na, alam niyo yun, dumadami, lumalawak ang connection natin, kaibigan natin. And at the same time, nag-i-evolve tayo bilang isang halimaw na tattoo artist, 'di ba? Much better na na palawakin natin ang magandang attitude sa loob ng tattoo industry kasi masarap ng maraming kaibigan.